Ito na ngayon, pupunta na kami ng Davao City from South Cotabato. Ang aming service ay tricycle lamang. Ayan. Pero hindi ko na na-videoan yung yung Mulat Kopi kasi madilim, hindi yung pa rin makikita. So ngayon ito, nasa Digos na kami, kaya medyo maliwanag na. Ayan. Dadaanan na namin yung ibang mga service na mga taga-INC. Ayan, papasok na kami ng Davao City. Entrada pa lang yan ng Davao City. Mahaba-haba pa ang ating lalakbayin. Ayan, yung mga nakamotor yan, mga INC din yan. Ayan. Ang saya-saya talaga na mag-adventure. Parang ito rin na ng adventure para hindi ka mainip. Kasi ang paglalakbay namin ay more than 6 hours. Ayan. So, ito, kita ninyo tricycle talaga na sakyan ko kasi unique kami. Ayan, yung kapatid ko, yan, naka-uniform din kami. Ayan. So, para duro-diretso kami. So, hindi ko na nabidyohan yung mga mga pulis, mga traffic enforcer kasi siyempre ka-respect tayo sa kanilang So, pagdating namin ng mga sa mga pulis, diretso lang kami, hindi na kami gina-check kasi naka-uniform kami. Pero yung ibang mga sasakyan ng mga individual na hindi naka-uniform, yun ang gina-check nila. Kasi siyempre may event ang Davao para malikayan yung mga bombing, whatever dyan. Kasi stricto ang Davao. So, dito nagagather na yung mga INC. Ayan, datingan na sila. So, hindi pa kayo mag-expect na kasi hindi pa to formal. Datingan pa lang, maaga pa lang ito kasi hapon pa man ang mag-start ang program. So, ito nakikita nyo, ang dami na nila. Ang Quirino Grandstand dyan po sa Maynila, kung saan nakabantay naman doon si Mar Gabriel para ibigay sa atin ang sitwasyon tungkol sa seguridad. At ihahatid naman sa atin ni Eden Santos ang mga pangyayari sa likod ng mga aktibidad sa Quirino Grandstand, pati na rin ang mga mahalagang anunsyo kaugnay po ng rally. At mula pa rin po sa Quirino Grandstand, nandun din si Mean Corbera. Kumustahin naman niya ang ating mga kababayan na maaga pa lang ay nandun na po't nag-aabang sa gaganaping rally. Bukod dyan sa Quirino Grandstand, si Erlo Bringas ay nakatutok po naman sa rally dyan sa Quirino Stadium sa Bantay, Ilocos Sur. At sa Cebu City, nandun po naman si Mark De La Rosa sa South Road Properties. Sa Rizal Park naman sa San Pedro Square, Davao City, nandun po si Madeline Villar Moratillo. At nakabantay naman po sa Pagadian City proper sa Zamboanga del Sur, si Ellie Dumaho. At nariyan naman sa bahagi po ng Butuan City Sports Complex sa Butuan, Agusan del Norte, si Cecil Gallarga. Habang nasa Plaza Divisoria, dyan po sa Cagayan de Oro City, Misamis Oriental, si Heidi Roa. Sa Visayas Region po naman, nasa Ormoc, naroon naman nakabantay si Christine Semiliano. ganon din po sa New Freedom Grandstand, dyan naman sa Iloilo City. Nakabantay ang ating correspondent na si Eileen Palawan. At sa iba't ibang panig pa po ng Luzon, nariyan ho sa Ilagan City Sports Complex. Ito po sa probinsya ng Isabela, si Erwin Temperante. At habang nasa Wangan Park naman sa Legazpi City sa Albay, si Donna Canyeva. Samantalang sa Vicente Park, ito po sa Puerto Princesa City, Palawan, nandun po ang ating correspondent na si Ann Ramos. Ayan, at sa puntong ito, kumustahin natin ang mga babayan nating nandun po sa Quirino Grandstand. Makakasama po natin si Weng de la Fuente at si Wedge Kudjama. Weng at Wedge, kumusta kayo dyan? Sa inyo dyan, sa studio, Nelson at Jen, nandito kami ni Wedge na bumabati sa inyo ng magandang umaga. Oo, napakaganda ng ating umaga ngayon na Uweng. Jen, Nelson, kung mapapansin nyo doon sa aming likuran, hindi mainit, hindi mataas ang sikat ng araw, makulimlim at medyo mahangin-hangin, medyo presko ang pakiramdam. Enjoy ang ating mga kababayan. Isang palakas na Oo, at yung programa po natin ngayon
boys. So may mga gusto humabot, gawin mo na kayo. Lahat, kaway, ayan, ikot natin. Gawin nyo na. Pakipakita nila buong pusong suporta sa pagtitipon. Ang pagtitipon ito ay isinasagawa upang bigyan hingin ang halaga ng pagkakasa tungo sa pagkarin ay iwasan ng pagkakawat at watak ng mga Pilipino ang ating bayan. Unang set kanina noong entertainment program dito sa Cebu at ngayon ay nanonood sila ng ating special coverage. Maidagdag ko lang po na hindi lamang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo ang nakiisa dito sa atin, maging ang ating mga kababayan mula sa iba't ibang relihiyon ay narito rin upang magpahayag ng pakikiisa sa ating ng kapayapaan. Tiniyak naman kanina ng amalan ng Cebu City ang seguridad ng lugar upang magiging ang kaligtasan ng lahat ng dumalo, maiwasan ng mga hindi kakagis-nagis na pamilya. Nag-deploy din ng mahigit 300 mga kapulisan dito para matiyak ang seguridad. Pinihanda rin ang Cebu City Disaster Risk Reduction. Salamat, Mark de la Rosa. Ang problema kasi Habang hindi pa nag-umpisa ang program, kumain muna kami ng lunch dito lamang sa aming tricycle para nakatipid tayo kasi nagbaon naman tayo. Si Perito yung panangalian namin at hapunan. So ito, kami ng kapatid kong dalawa. Ayan. Tapos namin kain, pumunta muna kami ng Gaisano. Ayan. Nag-scroll at nagbili ng pasalubong. Kasi hindi pa naman nag-umpisa ang program. Ayan, ang kapatid ko bibili daw siya ng payong kay baka daw mainit daw mamaya, kaya para may payong daw siya. So ayun, ako naman nagbili ako ng pasalubong ko sa mga anak ko. Ayan, so para pagdating namin sa South, meron kaming pasalubong at nag-scroll para makaihi tayo. Kaya kasi hindi natin alam kung saan ang CR. Kaya yun, pumasok na lang kami ng mall. Ayan. So, ayan, balik na tayo sa area. Ayan, nagsigdatingan na yung ibang mga INC at lahat ng mga sektor kasi hapon na para marinig natin kung anong sasabihin ng pamunuan ng Iglesia ni Cristo kung bakit tayo nag-rally for peace. Ayan. So, abangan niyo guys at makikinig kayo sa magandang sinasabi. Ayan. So, dito na tayo. Mamaya po ay higit pa niliwanagin ng mga kasama nating magsasalita ang nagkakaisang layunin natin. Kaya tayo payapang nagkakatipon-tipon ngayon. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay ang mamamayang Pilipino! Maraming salamat po. Ang sunod po na magsasalita ay ang kapatid na Israel Flores, tagapangasiwa ng distrito ng Davao del Norte. Tayo ngayon mula sa iba't ibang sektor ng lipunan, iba't ibang relihiyon, samahan at sangay ng pamahalaan upang magkaisa sa isang mapayapang pagkilos. Ang pagkilos
pagtitipon natin ito ay isang konkretong pagpapakita ng suporta sa pahayag ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas, Kagalang Tonyo, na hindi siya sumasangkay na isulong ang impeachment laban sa pangalawang Pangulo, Sara Duterte. Pakinggan po natin ang kanyang salita. This is not important. This does not make any difference to even one single Filipino life. So why waste time on this? What will happen to if somebody files an impeachment? It will tie down the House, it will tie down the Senate, it will just take up all the time, and for what? For nothing. For nothing. None of this will help improve a single Filipino life. As far as I'm concerned, it's a storm in a teacup. Naniniwala po kami ang narinig niyong opinyon ng ating Pangulo para sa kapakanan ng bansa at sambayan ng Pilipino. Ang ganitong posisyon